Kabanata 3361. Kung hindi ka makalakad, hintayin mo na lang ako dito. Hindi ka ba natatakot na kainin ako ng ibang halimaw dito? Paano kung ang Undead Queen ang sumando sa akin? Naguguluhan si Alex. Walang magawa siyang nadiskubre na talagang may kapangyarihan siya laban sa kanya. Pagkatapos noon, binuhat niya si Phoenix sa kanyang mga bisig ng ganoon na lamang, samantalang si Phoenix naman ay nakayakap kay Whitey. Sa dalawang paa, ang dalawang tao at isang pusa ay mabilis na pumuslit patungo sa lugar kung saan nahulog ang malaking bangkay. Ang lugar na iyon ay tila napakalapit, ngunit ito ay napakalayo. Si Alex ay hindi makapagbigay ng anumang lakas sa ngayon, kaya wala siyang paraan upang mapabilis. Bilang karagdagan, ang lugar na ito ay kakaiba at hindi pamilyar. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, sa wakas ay nilapitan na nila iyong lugar. Sa mga oras na iyon, nakaidlip na si Phoenix. Matapos magising sa pagkatulala, tinanong niya si Alex, may narinig ka bang tunog? Tagot ni Alex, yan ba ang tinutukoy mo? Diretso niyang tinitigan ang kanyang tingin. Tinundan siya ni Phoenix ng tingin at tumingin. Malinaw niyang nakita kaagad ang bagay sa unahan. Ito ay isang napakalaking lungsod at isang napakalaking hill-inden ang patuloy na umiikot sa gitna ng lungsod. Ito ay isang hill-inden na mas malaki kaysa sa isang bundok. Kumiling ito ng hindi kilalang bagay at naglalabas ng umuugong na tunog. Ito ba ay isang umiikot na hill-inden? What is it grinding? Mukhang nabigla si Phoenix dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking hilingan. Sabi ni Alex, natatandaan mo pa ba na sinabi ni Naughtius Rowan na mayroong isang lugar na tinatawag na flesh grinder? Pagkatapos mamatay ang isa, kailangan niyang maranasan ang flesh grinder sa landas ng reincarnation kung siya. Gusto niyang panatilihin ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nanlaki ang mata ni Phoenix. This is the flesh grinder. This place is the path of reincarnation. Umiling si Alex. Hindi ko rin alam. Nakakunot ang noo ni Phoenix habang nakatingin kay Alex. Sa tingin mo patay na tayo. Pagkasabi nun ay kinurot siya ni Alex. Masakit ba? Buhay ka pa kung masakit. She bared her fangs in pain and beat Alex's neck. 10 minutes later, Alex entered the city while carrying Phoenix in his arms. Isang malaking city gate ang nakalatag sa unahan. Dalawang malalaking salita ang nakasulat sa matayog na gate ng lungsod, Sinla City. Agad namang nagulat si Alex. Sinla City. It can't be right. Ang lugar na ito ay ang Sinla City ng Witch Kingdom noong unang panahon. Hindi pa narinig ni Phoenix ang Sinla City. Kaya naman, tinanong niya si Alex kung ano ang Sinla City. Ikinwento ni Alex ang mga bagay tungkol sa Sinla City at ang sakripisyong altar ng mga Diyos ng Witch Kingdom. Sinabi ni Phoenix, mag-ingat ka. Ang lugar na ito ay nagpapalabas ng kakaiba. Kahit papaano ay nararamdaman kong naglalaman ito ng isang mahusay na lihim. Oo. Lumakad si Alex sa lungsod. Lalong lumakas ang tunog ng napakalaking hill-inden na iyon at umalangaw-ngaw na parang kulog. Habang papalapit siya, ang malakas na pakiramdam ng pamimilit mula noong unang panahon ay lalong tumitindi. Naramdaman pa niya ang isang makapangyarihang makalangit na kapangyarihan na parang may enerhiyang dumadaan sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi ito nagkaroon ng epekto. Sa sandaling iyon, biglang nakita ni Alex ang isang pahiwatig ng ginto. Kung titignan, ito pala ang bangkay ng Five-Clawed Golden Dragon kanina. Gayunpaman, isang bahagi na lamang ng Five-Clawed Golden Dragon ang natitira kumpara sa nakita niya dati. Tanging ang ulo ng dragon at isang bahagi ng itaas na katawan ang naiwan, samantalang ang iba ay wala na. Napakalinis ng pagkakahiwa. Bukod dito, ang laki nito ay napakalaki. Nahulaan ni Alex na ang ulo ng Five-Clawed Golden Dragon ay naiwan malamang dahil nahirapan itong nakipagpunyagi bago ito mamatay, ngunit nabigo pa rin itong makatakas sa lakas ng pagsipsip ng hilingan. Isang ulo lamang ang nakatakas, samantalang ang natitirang bahagi ng katawan nito ay pumasok sa hilingan. Sabi ni Alex, "Jeez.
Kamamatay lang ng 5-clawed golden dragon na ito. Sariwa pa ang dugo sa katawan nito, di ba? Wala kaming nakitang water source along the way. I'm as hell, oh how. This dragon. Ang dugo ay maiinom, tama ba? Sabi ni Phoenix, ang dugo ng 5-clawed golden dragon ay dapat na napakasustansya. Agad namang nagpa siya si Alex. Inumin mo. Nang matapos si Alex sa kanyang pagsasalita, nanguna siya at nilublob ang kanyang kamay sa maliit na dugo ng dragon. Pagkatapos ay ipinasok niya ito sa kanyang bibig. Ito ay medyo malagkit. Medyo matamis. Anong lasa? Tanong ni Phoenix. Ang sarap. You should try it. Iniunat niya ang daliri niya na may bahid ng dugo ng dragon at inilagay ito sa labi ni Phoenix. Mukhang hindi masyadong iniisip ni Phoenix. Diretso niyang ibinuka ang maliit niyang bibig at dinilaan iyon. Hindi. Medyo matamis lang, pero parang lumakas ang enerhiya sa katawan. Ito ay mainit at komportable. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay nawala nang walang bakas sa sandaling ito ay pumasok sa core ng enerhiya, comfortable. Tinipsip ni Phoenix directly ang daliri ni Alex sa kanyang bibig, dinilaan ang dugo ng dragon dito ng malinis, ang aksyon na ito ay napakakapansin-pansin. Mataman siyang tinitigan ni Alex na may iba't ibang emosyon na umuusad sa puso niya. Tawakas ay napagtanto ni Phoenix na tila may ginawa siyang katangahan. Dali-dali niya itong iniluwa at tinanong, aling kamay ang ginamit mo para hawakan ang aking mga paa ngayon? Dati, sinabi niyang malamig ang kanyang mga paa at hiniling na hawakan ni Alex ang kanyang magagandang paa. Pagkatapos nun, itong kamay. Pulong ni Alex. Arg. Nang makitang kumalas si Phoenix sa pagkakayakap, tumalon pababa at tumakbo sa gilid para sa muka, tumingin si Alex sa kanya ng kakaiba. Hindi ba dapat ang focal point ay ang labo kapag dinilaan mo ang daliri ko? Gayunpaman, naisip niya ang amoy ng kanyang mga paa. Ito marahil ang dahilan kung bakit single pa rin siya sa kabila ng ilang milenyo na ang buhay niya. Pagkatapos, magkahiwalay na nilamon ng dalawang tao ang dugo ng dragon. Sa lohikal na pagsasalita, ang dugo ng 5-clawed golden dragon ay talagang ang pinakamataas na ranggo, pinakamahalagang mapagkukunan. Pagkatapos inumin ito, tiyak na mapapataas nito ang paglilinang ng isang tao sa susunod na antas. Gayunpaman, hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga katawan. Wala pa rin silang maramdamang chi, para bang tuluyang nawala ang kanilang pagtatanim. Matapos ang buong pagkain, naramdaman ng dalawang tao na mainit ang kanilang katawan. Pinuhat pa ni Alex si Whitey at ibinabad ito sa dugo ng dragon. Dapat may dragon beard sa ulo ng 5-clawed golden dragon. Sabi ni Phoenix. Gayunpaman, masyadong matigas ang katawan ng 5-clawed golden dragon. Hindi lang matibay ang kaliskis nito, matigas din ang ulo nito. Hindi lang nila ito mabubuksan ng mortal na paraan. Bukod dito, hindi nila ito madala. Wala silang choice kundi sumuko. Pagkatapos noon, pinaligiran ng dalawang tao ang malaking hill indian at pinagmasdan ang lugar na ito, nadiskubre lamang na may malaking hukay na hugis funnel ang matatagpuan sa ilalim ng lugar kung saan nabuksan ang butas sa langit. Masiglang umakyat ang dalawa sa taas at nasaksihan ang isang nakakagimbal na eksena. Ang napakalaking hukay na iyon ay napuno ng makapal na mga bangkay ng mga demonyong hayop, mga tao, mga demonyong mga tribo, at iba't ibang kakaibang lahi. Ang mga bangkay na ito ay unti-unting papasok sa hill indian sa pamamagitan ng funnel dito. Pagkatapos, dudurugin sila sa madugong paste, at ang walang katapusang dugo ay damaloy sa kabilang pagbubukas ng hill indian sa isang lugar na hindi kilala. Samantala, ang mga tambak ng madugong paste ay itatapon sa ibang direksyon. Parang pugiling lang ng bean curds. It's too terrifying. I think that grinder possesses a terrifying suction force. Ito ay sumipsip ng lahat na bangkay. Tingnan mo ang mga bangkay na ito. Lahat sila ay mga powerhouse. Kahit na gumamit tayo ng mga divine artifacts, baka hindi natin ito maputol. Gayunpaman, magugulo tayo sa lalong madaling panahon pagkatapos marating ang loob ng hill indian na ito.
Siguradong mamamatay tayo kapag nahulog tayo dito. Tinapik ni Phoenix ang kanyang dibdib na may namumuong takot sa kanyang mukha. Hinawakan ni Alex ang kamay niya sa takot na baka mahulog siya nang hindi sinasadya, ngunit iba ang iniisip niya. Ang lugar na ito ay Sinla City, kung saan matatagpuan ang altar ng mga Diyos. At saka, narinig niyang binanggit ng Primal Old Devil na dumating ang isang monghe at tinatakan sila sa Pantheon Tomb noon. Pagkatapos nito, lumipas ang 1,000,000 taon. Ano ang naging papel ng mga taong iyon? Ang Hill Indian na ito ay dapat na may kaugnayan. At, anong papel ang ginampanan nito? Pakiramdam ko ay dapat nasa ilalim ng Hill Indian na ito ang sikreto. Tinabi ni Alex kay Phoenix, ang dulo ng umaagos na banal na dugo na ito ay ang simula ng suliraning ito. Mamantong hininga si Phoenix. Gayunpaman, hindi tayo naiiba sa mga langgam ngayon. Wala tayong paraan para tuklasin ito. Tsaka hindi pa namin alam kung paano lalabas. Totoo yan. Sabi ni Alex, ngunit naalala ko ang Sinla City ay nasa ilalim ng kalawakan ng disyerto sa harap ng tarangkahan ng Pantheon Tomb. Hindi kaya ang lugar kung saan nahati ang langit kanina ay kung saan matatagpuan ang Pantheon Tomb. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang makipag-usap sa Pantheon Tomb ngayon. Ang lahat ay naging dead end. Noon ay nakita ni Phoenix na may tahimik na papalapit sa kabilang gilid ng Hill Indian. Sa isang sulyap, ito ay ang Undead Queen. Maliwanag, ang kanyang paglilinang ay nasa ilalim din ng paghihigpit. Isa pa, ang mas malas pa ay ang paglalakad niya ng pailay na parang bali ang paa. Ang kanyang layunin ay marahil na kalahating 5-clawed gintong dragon. Ito ang Undead Queen. Talagang demonyo yan. Haha. Kunin mo ang buhay niya habang may sakit siya. I'll go kill her. Tuwang-tuwa si Alex. Agad niyang binuhat si Phoenix at nagmamadaling bumaba. Sabi ni Phoenix, siya ay nanginginig at baldado na ngayon. Huwag na huwag siyang painumin ng dugo ng dragon. Kung hindi, malamang ay gagaling siya sa kanyang pinsala sa binti at maibabalik ang kanyang kadaliang kumilos. Alright. Pagkatapos, ibinaba ni Alex si Phoenix at nag-iisang pumunta sa Undead Queen. Juvia, hoy. Serve you right. Ahaha. Si Juvia ay isang kapansin-pansing magandang babae. Kamukha niya si Alison Brie pagkatapos mag-apply ng mga extreme beauty filter. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo na parang kuneho na nasalo sa mga ilaw nang marinig niya ang boses ni Alex. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang tumalikod at tumakbo palayo. You're trying to run away. Not so easy. Mabilis siyang hinabol. Gayunpaman, mabilis na nakatakas ang babaeng lanmi na iyon. Tumalikod siya at nagtago sa loob ng isang sinaunang gusali. Mag-iingat ka. Huwag kang pumasok. Mag-ingat ka sa panloloko, sigaw ni Phoenix. Napahinto si Alex sa kanyang kinatatayuan. Gaya ng inaasahan, hindi siya nagpatuloy. Sa sandaling iyon, muling nagbago ang panahon. Naging mahangin. Maraming dilaw na buhangin ang natangay. Mukhang may parating na sandstorm. Bilasan mo. Umanap tayo ng mapagtatagwan. Tumakbo pababa si Phoenix. Maraming mga sinaunang gusali sa napakalaking lungsod na ito. Matapos maghanap sa paligid, nakakita si Alex ng isang disenteng tagwan sa tabi ng malawak na hilingan. Dali-dali niyang kinuha ang kamay ni Phoenix at tumakbo papasok. Pagkaraan ng kalahating minuto, pumawak siya ng malaking sirang garapon at sumugod patungo sa 5-clawed golden dragon. Natakot siya na baka ibaon ito ng sandstorm at hindi na matagpuan ang dugo ng dragon. Nagkataon lang na may sirang banga sa loob ng gusaling iyon. Agad siyang sumugod at pinunan ito bago tumakbo pabalik. Pagkatapos niyang tumakbo pabalik, biglang nagdilim ang langit. Naging madilim na talaga ang paligid. Wala siyang cultivation at primordial eye, kaya wala siyang makita. Matapos tawagan si Phoenix ng 2 beses, natagpuan niya ito sa pamamagitan ng pagsunod sa boses. Kamusta? I got a jar. Wala na akong magagawa sa iba. Hinawakan ni Phoenix ang kamay niya at umupo sa gilid. Ang impyernong ito ay masyadong kakaiba.
It's really unbearable. Upang maiwasang makalusot ang Undead Queen, dapat tayong magpalitan ng pahinga. Tidlap lang ako. Ikaw na ang matulog ngayon. I'll keep watch. Tumango si Alex. Walang pag-aalinlangan siyang humiga at unan agad ang ulo sa kandanggen ni Phoenix. Hoy, tulog ka na ba? Umalangaw-ngaw sa dilim ang malambing na boses ni Phoenix. Napatigilid ang ulo ni Alex at sinabing, no. In listening to the sound of the ocean, anong tunog ng karagatan? Nasaan ang karagatan? Lumapit si Alex sa kanyang hita. Kung mayroong karagatan sa iyong isip, lahat ng seafood ay nasa harap mo. Sabi ni Phoenix, so, gusto mong kumain ng seafood. Kung tutusin, mahilig din akong kumain ng seafood, pero natrap ako dati sa Mount Yukon at malayo sa karagatan. Kaya, hindi ko matikman ang lasa ng seafood talaga. Kung makakaalis ako ng buhay sa pagkakataong ito, ililibre kita ng seafood. Ayos lang ba sa'yo? Umikit si Alex. Sige. Kung nandito lang si Jade, baka masira ang ulo niya. Hindi ka ba nambubuli sa babaeng tanga? Pagkatapos nito, ang dalawang tao ay nag-uusap ng walang ginagawa. Ang katotohanan na ang Undying Clan ay nawala at ang Undying Clan Queen ay nahulog din sa lugar na ito ay nagpaga ng pakiramdam sa dalawang tao. Sa ganitong paraan, hindi bababa sa diffracted na universo ay magiging ligtas. Bilang para sa Dark Pixies na umiiral sa Undead Territory, sinabi ng Phoenix na wala silang ikabahala na nagbabanta. Matapos makuha ang White Bone Scepter, ang nakamamatay na Chi sa Undead Territory ay mamamatay din at babalik sa espiritual na enerhiya, kung saan ito ay angkop para sa mga tao na manirahan doon. Sa kabilang banda, mawawala ng magandang hadlang ang Dark Pixies tulad ng Undying Clan. Naroon sina Agatha, Zarya, at ang iba pa, kaya hindi dapat maging mahirap ang pakikitungo sa kanila. Hindi na malaya na nakatulog na pala si Alex. Ito ay talagang medyo hindi mabata para sa isang katawan na walang paglilinang. Si Phoenix, na walang kasama, ay orihinal na naglalayong magbantay. Gayunpaman, hindi siya puyat ng matagal. Mabilis din siyang nakatulog. Hindi napansin ng dalawang tao na talagang sinamantala ng Undead Queen na si Juvia ang madilim na gabi at pumuslit habang hila-hila ang kanyang nasugatang binti. Tahimik siyang nakarating sa lokasyon sa ilalim ng Hill Inden at natagpuan ang bangkay ng Five-Clawed Golden Dragon ayon sa posisyon na nakita niya sa kanyang memorya. Ito ay ang Five-Clawed Golden Dragon. Ito ay isang species na makikita lamang sa Primordial Dominion ng Chi Universe, isang aktwal na Overlord level na pag-iral. Bakit ito nahulog mula sa itaas? Maaaring may hindi inaasahang pangyayari ang nangyari noong ang Primordial Dominion. Si Juvia ay nagmula sa Chi Universe, kaya mas marami siyang alam na impormasyon kaysa kay Alex at sa iba pa. Nakita rin niya ang napakaraming bangkay na nahuhulog kanina. Gayunpaman, hindi niya maisip ang pagkakaayos ng malaking Hill Inden na ito. Higit sa lahat, hindi siya kwalipikadong pumasok sa Primordial Dominion. Kalimutan mo na. Iinuman ko ang dugo ng Five-Plated Golden Dragon para gumaling muna sa injury. Pagkatapos, kakatayin ko ang ilang piraso ng Shea Asterisk Tea. Inubos ito ni Juvia sa dilim. Nang pumasok ang dugo ng dragon sa kanyang tiyan, agad siyang nakaramdam ng init. Naalis ang malamig na sensasyon, at gumagaling na rin ang putol niyang binti sa isang napakabilis na bilis. May alam pa siyang lihim na kakayahan ng tribo ng dragon. Tinubukan niyang i-activate ito on the spot. Nakagugulat niyang natuklasan na tila kaya niyang kumalas ang selyo sa kanyang katawan pagkatapos na i-activate ang lihim na kasanayang ito kasama ng dugo ng Five-Clawed Golden Dragon na nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Haha! Ang swerte ko! I'll get a bit of dragon blood and leave this place. Yung mga araw mo ay bilang na kapag naka-recover ako ng 10% of my strength. Galit na galit ang Undead Queen kay Alex. Sa isiping iyon ay agad siyang kumilos. Lumipas ang panahon ng mapayapa. Sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas.
Lumipat sina Alex at Phoenix sa ilang lugar sa nakalipas na 7 araw at ginalugad ang Sinla City habang hinahanap ang kinaroroonan ni Juvie sa pagdaan. Sa kasamaang palad, ang dalawang tao ay natapos na walang dala. Mula nang magkatagpo ang araw na iyon, ang Undead Queen ay tila naglaho sa manipis na hangin. It was worth mentioning na nagising si Whitey. Gayunpaman, ang paglilinang nito ay nasa ilalim ng pagsupil sa lugar na ito. Matapos itong magising, mukhang maliit pa rin ito at hindi maaaring maging malaking Whitey. Gayunpaman, sa sandaling sumapit ang gabi, ito ay naging isang anghel na tagapag-alaga. Sa paligid ni Whitey, nakakakita sila ng walang ilaw sa gabi. Matutulog na sina Alex at Phoenix ng mapayapa sa Sinla City. Nakakita sila ng maraming makasaysayang lugar at nakatuklas pa ng ilang lugar na may mga ukit ng mga diskarte sa paglilinang ng witch. Gayunpaman, hindi nila ma-motivate ang mga ito. Maaari lamang nilang i-memorize ang mga ito at ipagpaliban ang mga ito hanggang sa susunod na petsa. Lumipas ang isa pang gabi. Halos magkasabay na nagising sina Alex at Phoenix. Pareho silang nakahiga sa isang makapal na hayop na balat. Iyon lamang ang mahusay na napreserbang balat ng hayop na kanilang nahanap. Hindi nila alam kung ano ang halimaw, ngunit tiyak na dumaan ito sa hindi mabilang na mga taon. Medyo malamig siguro kagabi. Nang magising ang dalawang tao, natuklasan nilang magkayakap sila para sa init. Medyo malabo ang pose. Sa katunayan, sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Kaya lang, wala sa kanilang dalawa ang balak gumalaw at bumangon pagkabukas ng kanilang mga mata. Tapos na ang dugo ng dragon. Oo. Naging problema ngayon ang pagkain at pag-inom. Medyo nagugutom ako ngayon. Lalo akong magugutom kapag bumangon ako. Hinanap nila ang buong Sinla City noong panahong iyon kanina. Ang lugar na ito ay isang patay na lungsod. Hindi sila makalabas. Wala ring mga nabubuhay na bagay. Mayroong kahit kaunting presensya ng tubig. Iyon ay ang uri na puno ng masamang chi at lasa, napakasama ang kanilang buong katawan ay nanlamig pagkatapos inumin ito. Dapat tingin si Alex kay Phoenix. Sa tingin mo ba mamamatay tayo dito? Umiling si Phoenix. Hindi ko alam. Tinanong siya ni Alex, may pinagsisisihan ka ba? Napaisip si Phoenix saglit. Ang pinakapinagsisisihan ko ay hindi ko na makita ang aking mga magulang. Ikaw naman. I have too many regrets. Yan kasi ang dami mong babae. Lecture. Habang nagsasalita sila, nagtama ang kanilang mga mata at naging kakaiba ang kapaligiran. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Alex. Hindi rin siya iniwasan ni Phoenix na para bang ang tagal niyang naghihintay para sa sandaling ito. Demonyo ka. Ngayon mo lang naisip na halikan ako. Kung hindi ka magkusa, hihintayin mo ba akong mamatay? Noon ay nagpakawala ng matinding sigaw si Whitey. Ang patuloy na komunikasyon sa pagitan ng dalawang tao ay walang pakundangan na naputol. Ibubuka na sana ni Alex ang bibig at pagagalitin ito, ngunit nalaman niyang may dagdag na tao sa pasukan. Sino pa kaya kung hindi si Juvie? Sa sandaling iyon, bumalik sa normal ang kanyang binti. Oh! You both are having a good time. Ano ba? Nagplano ba kayong manatili dito? Para magkaanak, ha? Sa kasamaang palad, kahit nabuntis ka, hindi ka mabubuhay para manganak sa ganoong kapaligiran. Agad na tumalon si Alex at hinawakan ng isang itim na espada sa tabi niya. Natagpuan niya ito sa Sinla City. Nagulat siya nang iwinagayway ni Juvie ang kanyang kamay at diretsyong winalis ang itim na espada sa kamay ni Alex na may isang pagsabog ng chi. Tama po ito sa kamay niya. Ano? Parehong natigilan sina Alex at Phoenix. Undead Queen, nabawi mo na talaga ang iyong cultivation. Paano mo ito nagawa? Tawa ng tawa si Juvia. Bakit ko sasabihin sa iyo? Nagkatinginan sina Alex at Phoenix at nawala ng pag-asa. Sila ay kasalukuyang mga ordinaryong tao. At saka, nagugutom sila, kaya paano sila may kukumpara sa Undead Queen na nagkaroon na bawi ang kanyang paglilinang. Nagkaroon lang ng dead end.
Juvie, what's done is done. Kung gusto mo kaming patayin o putulin, bilasan mo. Diretsong sabi ni Alex. Ito ay kasing dali ng pagkahulog sa isang log para patayin kayo. Gayunpaman, hindi nakita papatayin ngayon sa halip, kailangan kong bigyan mo ako ng pabor. Tanong ni Phoenix, anong pabor? Sabi ni Juvia, maglakbay ka sa malaking hill Indian na iyon sa lungsod para sa akin. Galit yan. Paanong may dadaan sa hill Indian na yan? Madudurog tayo sa madugong gulo nang wala sa oras. Natakot si Alex. Ang pag-iisip nito ay sadyang nakakatakot. Gayunpaman, hindi pinansin ng Undead Queen ang kanyang kalooban. Habang sumisigaw si Alex, mas magiging masaya siya. That's your business. Kayo guys ay nasa ilalim ng aking awa. Ako ang magdesisyon dito. Alex Rockefeller, nilipol mo ang Undying Clan, sinira ang plano ko, at pinatay pa ang aking nakababatang kapatid na babae. Bawat isa sa mga bagay na ito ay sapat na para patayin kita ng higit sa 1,000 beses. Sa pagkakataong ito, ako ay mapagbigay ng hindi ka pinapatay. Kaagad. Ito ay katumbas ng pagbibigay sa iyong pagkakataong mabuhay. Inalis ni Juvia sina Alex, Phoenix at Whitey. Mabilis silang nakarating sa malaking hill Indian. Nakatayo sa ibabaw ng malaking funnel na iyon. Sa sandaling iyon, maraming araw na ang lumipas mula nang mahulog ang mga bangkay mula sa langit. Ang mga bangkay sa funnel ay matagal nang ginigiling, at ito ay walang laman. Gayunpaman, ang hill Indian ay umiikot sa lahat ng oras, at sa gilid ng hill Indian, nakakakita pa rin sila ng mga mantsa ng dugo at kahit ilang lupang laman. Hinawakan ni Juvia ang isang tao sa bawat kamay. Tumingin siya kay Alex bago tumingin kay Phoenix. Alin ang una kong itatapon? Sa sumunod na segundo, itinapon niya si Phoenix sa funnel. Maging si Phoenix ay hindi napigil ang mapabulala sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa galit habang nagmumura ng malakas. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Juvia kahit kaunti. Curse me. The louder you curse, the more I will be glad. Gusto ko lang matikman mo ang sakit ng pagkawala ng mahal mo. Sabi ni Juvia habang matamang nakatitig kay Phoenix sa baba. Kasalukuyang walang cultivation ng Phoenix. Ito ay tinatakan. Kaya naman, wala siyang paraan para makatakas kapag nahulog siya ng ganoon. Pinakamahalaga, umiral ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip sa ilalim ng funnel, mahigpit na sinisipsip ang nahulog na Phoenix at mabilis na kinaladkad siya pababa. Ilang sandali pa, pumasok siya sa loob ng hill Indian. Ipinikit ni Phoenix ang kanyang mga mata, tahimik na naghihintay sa nalalapit na kamatayan. Sa katunayan, siya ay isang tao na namatay ng 1 beses, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang pangalawang kamatayan ay magiging kalunos-lunos. Umiikot ang katawan niya. Gayunpaman, ang inaasahang sitwasyon kung saan ang hill Indian ay durog sa kanya at hindi nangyari ang kamatayan. Tahimik niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa loob siya ng hill Indian. Nakita niya ang kayumangging bahid ng dugo, kakilakilabot na laman ng lupa, ilang punit na tela, at mga buto. Lahat sila ay naiwan ng mga bangkay sa lupa kanina. Nakakatakot ang itsura nito sa isang tingin. Nakita niya ang siksikan ng mga himig sa hill Indian na may dumadaloy na gintong liwanag. Ito ay malamang na ang lakas ng pagmamaneho ng hill Indian. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya namatay. I'm alive. Ako ay buhay. Alex, nakita mo yon. Hindi ako pinatay ng hill Indian. Tigaw ni Phoenix mula sa ibaba. Nakita ito ni Alex. Nakita rin ito ni Juvia. Sa sobrang tuwa ay malapit na siyang tumalon kasama si Alex. Bakit ganon? Ito ay dahil hindi na siya maaaring manatili sa Sinla City. Kahit kung nakabawi siya ng kaunting cultivation sa lugar na ito, hindi pa rin niya ma-activate ang spatial magical treasures. Hindi nagkaroon ni anumang bagay na nakakain o maiinom, kaya hindi siya maaaring tumagal ng isa pang ilang araw. Hinanap niya ang buong lugar. Ang tanging paraan na naiisip niya ngayon ay ang hill Indian na ito. Ang isang malaking halaga ng dugo at lupang laman ay nasa ilalim ng hill Indian.
Kahit anong mangyari, hindi siya mamamatay sa gutom. Gayunpaman, naisip muli ni Juvia, hindi. Maaaring hindi ito tiyak na tumpak sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tao para sa eksperimento. Tinubukan niya ulit. Ibinagsak din niya si Alex. Dahil dito, hindi rin namatay si Alex. Iyon ay mahusay. Bilang pangatlong tao, tumalon siya sa sarili. Boom! Tarat-tarat. Isang tunog. Sa sandaling pumasok siya sa hill engine, natuklasan niyang may mali. Ang hill engine na hindi tumugon kina Phoenix at Alex, na tumalon kanina, ay talagang kumikinang sa isang gintong liwanag. Dumiwanag ang mga rune nito at nakalock sa kanya. Paano magiging ganito? Paano ako naiiba sa kanila? Mayroon pa akong kaunti pang paglilinang. Dahil ba sa pagtatanim? Boom! Tarat-tarat. Isang pagsabog. Dama po na ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit. Nahulog ang hill engine at gusto siyang gilingin hanggang sa mamatay. The Asterisk Man ito. The Asterisk Man it. Paano ito mangyayari? Paglilinang. Putulin ang sarili kong paglilinang. Si Juvia ay isang walang awa na tao. Sa nakamamatay na sandali na ito, siya ay kumilos ng mapagpasyahan, walang awa na pinuputol ang paglilinang sa kanyang katawan pagkatapos niya mabawi ito ng may matinding kahirapan. Bukod dito, pinutol niya ito ng husto. Siya ay ganap na pinutol ang kanyang sariling paglilinang gayon din ang espiritual na paglilinang ng kaluluwa niya. Bush! Ang gininto ang ilaw sa hill engine ay tuluyang tumigil at nawala. Nakahinga ng maluwag si Juvia, ngunit kasabay nito, sunod-sunod din ang pagsuka niya ng dugo. Ang sapilitang pagputol sa pagtatanim ng isang tao ay isang napakaseryosong bagay. Siya ay katumbas ng pagiging lumpo. Kahit na muli niya itong nilinang, maaaring hindi na niya maibalik ang kanyang paglilinang. Umiiyak siya sa sandaling iyon. Ang Undead Queen, na napakatalino, ay inisip na siya ay pinaboran ng Diyos pagkatapos na mabawi ang kaunting lakas. Ang paglilinang ng iba ay ganap na nabuklod, ngunit kaya niya ang kinan ito at siya ay isang pag-iral ng higit sa iba. Dahil dito, halos ipadala siya ng superiority complex sa Hades. Ganun pa man, bahagyang dinudurog pa rin ang kanyang katawan at napunit ang kanyang laman na nagdulot ng matinding sakit. Pagkatapos nito, pinaandar niya ang hill engine at nahulog tulad ni na Alex at Phoenix. Napakalalim doon na napakadilim. Diretso siyang nahulog. Ito ay hanggang sa isang tiyak sandali na nakakita siya ng gintong liwanag. Ito ay isang tao na nagmumula sa gintong liwanag. Jade Benmore. Tama iyon. Iyon ay si Jade, ang diyosa ng Golden Titan ng bagong henerasyon. Mahirap sabihin kung siya ay mapalad o malas. Siya ay nahuli sa isang kulay abong ambon. Nang mahulog siya, nahulog siya mismo sa hill engine na ito. Kaya naman, matagal na siyang dumaan sa hill engine at pumasok sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, agad siyang napuno ng tuwa nang makitang muli sina Alex at Phoenix. Master, buhay ka pa. Ang galing. Tuwang-tuwa din si Alex. Niyakap niya si Jade. Akala ko may nangyari sa inyo. Baka sa mukha ni Jade ang isang kaakit-akit ng ngiti ng ina. Nag-alala ako sa inyo, kaya sinundan ko kayo. Nakita niyo ba ang Undead Queen? Paanong hindi natin siya nakita? Sa pag-uusap, nahulog ang Undead Queen na ang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Ito ay isang napakalalim na pool ng dugo sa ilalim. Ang lahat ng iyon ay dugong dinurog mula sa hill engine. Ito ay malagkit at naglalaman ng sapat na buoyancy. Kaya naman, hindi siya bumagsak sa kanyang kamatayan. Undead Queen. Patayin mo siya agad. Nabawi na niya ang lakas niya. Sabi ni Phoenix. Maghintay. Sabi ni Jade, mukhang pinutol niya ang kanyang pagtatanim at malubhang na sugatan ngayon. Huwag patayin mo muna siya. Maaaring maging kapaki-pakinabang siya kung pananatilihin natin siyang buhay. Tinagtagal, kinuha ni Alex ang Undead Queen mula sa blood paste. Ang katawan ng lahat ay natatakpan ng dugo. Walang exception.
Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-paste ng dugo ay lubhang nakapagpapalusog. Dugo iyon ng mga kamanghamanghang nilalang, ang antas ng Overlord sa pag-iral. Si Juvia, na halos mamatay nang nakabitin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang sinulid, ay muling nagkamit ng panibagong pag-asa sa buhay. Gayunpaman, natuklasan niya na siya ay nakatali nang siya ay magising. Hehe. Miss Juvia, nagkukwente ka, pero hindi mo akalain na ang lalaki ang nag-propose, ang Diyos ang nag-dispose, di ba? Nahulog ka pa rin sa kamay namin. At saka, balak kong magsagawa ng maliit na operasyon para hindi ka mananakit na naman sa amin. Huwag kang mag-alala. Ito ay hindi isang sterilization surgery, kaya hindi mo kailangang tumingin sa akin ng masama. Namutla ang Undead Queen nang marinig ang mga salitang iyon. Dumiliko na ngayon ang tubig. Siya ay nasa kanilang awa. Siya pala, ang reyna ng henerasyong ito, ay kailangang sumailalim sa isang loitering surgery. Ito ay naging isang katatawanan lamang. Gayunpaman, ang katotohanan ay palaging mas malupit kaysa sa imahinasyon ng isang tao. Kinasusuklaman ni Phoenix si Juvia. Noon, maraming tao mula sa Stormer sect pati na rin ang mga babae mula sa pamilya Rowan ay namatay sa kamay ng demonyong ito. Smack! 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 Una, ilang beses siyang sinampal ni Phoenix para ilabas ang galit. Pagkatapos, tinapakan niya ang likod ni Juvia ng kanyang paa. Ang kanyang pinsala na dulot ng pugiling ng malaking hilingen ay mukhang nakakatakot. Kahit na ang enerhiya mula sa advanced na blood paste ay nakatulong sa kanya na makabawi mula sa pinsala, mukhang seryoso pa rin ito ngayon. Samantala, direktang tinapakan ni Phoenix ang kanyang pinsala at pinadapa ito ng talampakan niya. Ang sakit na iyon ay dapat na napakatindi. Ganun pa man, nanatiling tahimik si Juvia. Malakas ang kakayahan niyang tiisin ang sakit na para bang hindi kanya ang katawan. Sabi ni Alex, tigilan mo na ang pagtapak sa kanya. Kung tutuusin, ang sakit na ito ay isang larong pambata sa kanya. Ang sakit ng paghihiwalay ng kanyang paglilinang ay 100 o 1,000 beses na mas malubha kaysa sa sakit na ito ng laman at dugo. Malinaw na siya ay talagang isang mabigat na tao. Sabi ni Phoenix, nagsaya lang ako. Pagkatapos ay sinabi niya, ang sterilization surgery na sinasabi mo ay disente, kaya gawin mo ito sa kanya. Walang magawa si Alex. Walang kwenta, di ba? Hindi naman siya nagsisilang ng mga bata in the first place. Sinabi ni Phoenix, wala itong silbi, ngunit ito ay lubhang nakakahiya. Kaya, sabik siyang subukan ito. Paano mo ito gagawin? Kailangan mo bang haburin ang kanyang pantalon? Walang mga gamit. Maaari mo bang gawin ito ng direkta gamit ang iyong mga kamay? Sa sandaling marinig ni Juvia na kailangan niyang sumailalim sa operasyon sa sterilization, halos masira siya kahit na sa kanyang sariling paglilinang. Ang gulo mo guys, di ba? A secret is hidden within this grinder. Tanging isang taong nagmula sa Chi Universe ang makakaintindi nito at makakaalis sa lugar na ito. Kung hindi, hindi magtatagal na mamatay ka kung papatayin mo ako ngayon. At saka, kung hindi ka makaalis sa lugar na ito, konting torture lang ang mabuhay ng mas matagal. Alex Rockefeller, do you really dare to perform the sterilize on me? I promise I won't say a word. Sabi ni Alex, hindi ko sinabing gagawin ko ang operasyon sa iyo. Ang gagawin ko sa iyo ay menopause surgery. Galit na tanong ni Juvia, anong pinagkaiba nun? Nakangiting sabi ni Alex, ang pagkakaiba ay malaki. Ang menopause surgery ay hindi humihinto sa regla sa tradisyonal na kahulugan, ngunit ito ay gumagawa ng iyong mga meridian na ganap na nawawala ng silid para sa paglilinang. Ano ang mali? Hindi ka ba nasisiyahan? Mayroon kang kakayahang gumaling sa iyong paglilinang. Kung ikaw pa rin ay gusto mo akong takutin ng walang sabi-sabi, walang kwenta. Sa halip na payagan kang mabawi ang iyong cultivation, mas gusto kong maging patay kang tao. Pagkatapos noon, nagsimulang kumilos si Alex na mabilis na hinubere ni Phoenix si Juvia na para bang makakaganti siya sa ganitong paraan. Matapos ang 1 buong oras, natapos na ni Alex ang operasyon kay Juvia.
Si Juvia ay gising sa pag-iisip sa buong proseso na nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan at galit. Walang kwenta, pero ang ginawa sa kanya ni Alex ay talagang nalampasan niya ang kanyang kakayahan sa pagtitiis. Hindi lamang ang buong katawan niya ang nahawakan, ngunit ang mapaghiganting babaeng iyon, si Phoenix, ay gumamit ng iba't ibang paraan upang hiyain siya. Kung ang kanyang titig ay maaaring pumatay ng isang tao, si Phoenix ay namatay ng ilang daang beses. Gayunpaman, kung gaano kagalit si Juvia, mas masaya si Phoenix. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao mula sa universo ang namatay dahil sa iyo? Dahil sa iyo, ang aking mga magulang at kamag-anak ay nakulong pa rin sa sinaunang daan at hindi alam ang kanilang kinaroroonan. Ang pagpatay sa iyo ng 1,000,000,000 beses ay hindi sapat para ilabas ang puot sa aking puso. Sabi ni Juvia, ang hirap mo talaga. Paano kung patayin mo ako? Malamig na bamantong hininga si Phoenix at walang awa na sinaksak ng bone spike ang dibdib niya ng ilang beses. Ang buto spike ay kinuha mula sa pool ng dugo. Pinunasan ni Alex ang pawis sa kanyang ulo at sinabing, mahirap talagang magsagawa ng operasyon nang walang gamit mga kasangkapan. Buti na lang ngayon. Kahit na mayroon siyang mystic art, imposibleng mabawi ang kanyang cultivation. Pagkatapos, sinabi niya kay Jade, Master, sinabi mo bang kapaki-pakinabang siya dahil may natuklasan ka? Sabi ni Jade, guys, follow me. Malaki ang espasyo sa ibaba. Pinangunahan sila ni Jade at nagpalipat-lipat. Kawakas, nakarating sila sa isang napakalaking open area. Ito ay tila isang patag na plataporma sa isang sulyap. Gayunpaman, ang mga rune na makapal ang laman ay natagpuan sa platform. At ang mga rune na ito ay nabasa sa madilim na pulang dugo. Tumagos ba ang dugo sa pool ng dugo sa lugar na ito? Oh gosh! Ilang dugo ba ang kailangan ng lugar na ito? Parehong bulalas ni Alex at Phoenix. Hindi sila nang ahas na isipin ito. Tanong ni Jade, nakita mo na ba ang mga rune na ito dati? Umiling si Phoenix. Hindi ko pa sila nakita dati. Hindi rin sila nakilala ni Alex. Walang ibang lugar sa lugar na ito maliban sa platform na ito. I have checked this place. Other than yung lugar kung saan kami nahulog, walang entrance at exit. Ngayon, ang aming cultivation ay selyado na at hindi na kami makakalabas. Higit sa lahat, hindi tayo makakalabas kahit bawiin natin ang ating cultivation. Ang Hill Indian ay gilangin tayo sa laman at dugo kung tayo ay babalik sa Hill Indian na iyon. Sabi ni Jade, kaya baka makaalis lang tayo sa lugar na ito pagkatapos ma-decipher ang mga rune na ito. Sabi ni Alex, nakikilala ba sila ng Undead Queen? Pupunta ako at dadalhin ko siya rito. Hinintay nilang ihatid ni Alex si Juvia. Pagkatapos ng ilang sulyap sa kanila ni Juvia, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sumigaw siya sa basag na boses, imposible. Imposible. This is absolutely impossible. Hindi ba matagal na siyang patay na? Paano narito ang mga bagay na ito? Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya? Gulat na gulat ang iilang tao na iyon. Hindi nila naintindihan ang dahilan sa likod ng kanyang napakalaking reaksyon. Anong nakita mo? Tanong ni Jade. Why do I have to tell you guys? Para namang baliw si Juvia as she stated intently at Alex. Indeed, I know these runes. Gayunpaman, sa palagay mo ba ay makikipagtulungan ako ng masunurin sa inyo upang mabuhay kapag katapos ng ginawa mo sa akin kanina? Ito ay wishful thinking para sa iyo, hindi ba? Tinapak ni Phoenix ang katawan ni Juvia. Malakas na sinipa si Juvia sa lupa at damyugo ang kanyang ulo. Patak-patak ang dugo sa mga kakaiba at misteryosong rune na iyon bago sumanib sa paste ng dugo. Sa sumunod na segundo, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang rune na iyon ay biglang naglabas ng madugong liwanag at tumama sa kalangitan. Ha! Nagulat si Alex at ang iba pa. Maging si Juvia ay nagulat din. Nang igalaw niya ang kanyang katawan, dumaos na sa kanyang pisngi ang dugo sa kanyang ulo. Mula sa baba, nahulog ito sa isa pang rune.
Kagad pagkatapos, ang rune na iyon ay naglabas din ng katulad na madugong liwanag. Ito ay ang dugo. Kapag ang dugo ay pamatak sa dugo anting-anting, ang gintong liwanag ay lilito. There are a total of 3,999 mysterious na mga runes dito. Sa sobrang dami natin dito, dapat sapat na para tumulo ang patak ng dugo. Ang blood paste sa blood pool ay maaaring maglagay muli sa ating dugo. Hindi ito dapat maging problema. Masayang sabi ni Jade. Gayunpaman, hindi alintana si Alex, Phoenix, o Jade, walang epekto ang dugong pinatulo nila sa Ron. Sabay-sabay na napatingin ang tatlong tao kay Juvia. Dugo niya lang ang may silbi. Yay! This is weird. Bakit dugo niya lang ang effective? Dugo din ba tayo? Bahagyang nanlumo si Alex. Hinati-hati ang mga tao sa iba't ibang grado at ranggo. Hindi kaya siya ay isang mababang ranggo. Gayunpaman, tumawa ng malakas si Phoenix. Ang ganda diba? Ayokong duguan ang sarili ko. Anmiko ako. Naglakad si Jade sa tabi ni Alex at nahihiyang sinabi, ako ay anemic din. Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Please. Miyembro ka ng Golden Titan Tribe. Pumuso si Jade. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng period? Sure enough, the Undead Queen, Juvie, was the most miserable in the end. Nawala lahat ang kapangyarihan niya at malubha ang katawan niya. Pagkatapos ni Alex operahan sa kanya, her body was very weak, ngunit diretsong sinalo ni Phoenix ang kanyang pagdurugo. Isa-isang pumutok ang madugong liwanag mula sa mga himig. Si Juvie ay nagsuot ng kakaibang ekspresyon. Parang may sakit siya pero parang may iba. Ito ay kalungkutan o sa halip ay isang lantang puso. Mangangailangan ng malaking pagsisikap na tumulo ng dugo sa lahat ng 3,999 na Ron. Ang pinakamahalaga, hindi makapagbigay si Juvie ng napakaraming dugo sa ganoong kaikling panahon. Buti na lang at nagkaroon ng masaganang blood pool dito. Ang dugo doon ay katumbas ng panghuling gamot na pampalakas ng dugo. At kaya, pagkatapos ng 3 araw, ang lahat ng mga Ron sa malaking platform na ito ay naglalabas ng liwanag dahil nagbuhos ng dugo si Juvie sa kanila. Lumipas ang segundo ng oras. Ang lahat ay nagko-concentrate at naghihintay ng isang milagro dahil wala na talaga silang ibang paraan. Habang iniisip ng lahat na ang lahat ay ilusyon lamang, isang dagindong na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa ibaba ng plataporma. Pagkatapos nito, ang rune light na rumaragasang papunta sa langit ay lumalangoy ng ritmo. Kasabay nito, ang mga depression ay lumitaw sa 4 na direksyon, hilaga, timog, silangan at kanluran sa platform. 4 na malalaking butas ang bumukas. Pagkatapos, 4 na malalaking batong eskultura ang bumangon mula sa mga butas na ito. Teryo, Byako, Tsuzako, Genbo. Ito ang mga eskultura ng 4 na magagaling na nilalang na gawa-gawa, ngunit hindi nagtagal, nakakagulat na natuklasan ni Alex at ng iba pa na nagsimulang gumalaw ang 4 na eskulturang bato na ito. Nagsimulang mag-crack ang kanilang mga katawan at sunod-sunod na bumagsak ang mga butil ng bato na nagpapakita ng tunay na mga katawan sa loob. Buhay ba sila? This is. Ito ay kalabisan. Natulala ang iilang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng mga chips ng bato sa eskultura ng bato ay nahulog. Gayunpaman, ang lahat ay napaatras ng may pagtataka matapos masilayan ng malinaw ang mga tunay na katawan sa loob. Hindi sila tunay na 4 na dakilang gawa-gawa na nilalang, ngunit sila ay mga sagisag na binubuo ng hindi mabilang na mataba na katas at mga masasamang loob. Ang mataba na katas ay tiyak na tumutukoy sa mataba na katas na giniling sa malaking hill indian na iyon. Parang may sariling buhay ang mataba na katas. Patuloy itong gumagalaw at umiikot ng may ritmo, ngunit hindi magulo ang anyo ng 4 na mythical creature na nabuo. Gayunpaman, ang mataba na katas ay magpapakita ng iba't ibang anyo paminsan-minsan. Ito ay isang dragon kung minsan. Ito ay isang phoenix kung minsan, ito ay isang tao kung minsan.
Tila sinubukan nilang pigain ang mataba na katas ng mga eskultura, ngunit hindi ito magagawa sa buong panahon, na para bang isang matatag na puwersang patlang na nagpoprotekta sa lugar sa unahan. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig at humagulgol. Ang enerhiya ng yin ay tumatagos sa lugar, at ito ay napuno ng isang makamulto na aura. Gayunpaman, may mga puting kadena ng buto sa ibaba, na mahigpit na nakakandado sa katas ng laman. Buzz! Noon ay isa pang anomalya ang naganap sa langit sa itaas. Unti-unting lumitaw ang isang babaeng marshal habang hinihila ang isang dragon cart. Oo, ang babaeng mariskal ay hindi totoong marshal. Ginawa rin ito sa mataba na katas. Ang dragon cart ay dahan-dahang humihila ng isang bagay na mahirap sa likod nito. Makalipas ang ilang sandali, kitang-kita ng lahat ang bagay sa likod. Hindi sila nangahas na maniwala sa kanilang mga mata. Lalo na, isang bolt out of the blue ang tila tumama kay Alex. Forget what they doing, keep on doing.